mga kababayan, kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay sa ating lahat mga kababayan. Hey! Abay, alam nyo na kung sino na namang nag-iingay mga kababayan. Si Sir Ivan na naman, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Pero masarap hong magmahal yan. At saka nakapagpatanggal rin ng stress. At saka nakapagpabunggaho ng inyong muka. Bakit? Eh siyempre ang ginagawa natin dito mga kababayan, itinatanggal ko po ang inyong mga stress. Kasi alam nyo, ang lagi hong sinasabi ng mga eksperto natin at saka ng mga doktor na yung laughter is the best medicine. Kaya lagi ko kayong pinapatawa mga kababayan para pumupula ho ang ating mga mukha at saka magkakaroon kayo ng mga rosy cheeks. Bakit? Eh siyempre pagtatawa tayo mga kababayan, meron pong good news niyan. May magandang benepisyo yan sa ating katawan at saka sa ating mukha kasi bibilis daw ang ating metabolism. Eh good news kung bibilis ating metabolism dahil ba alam nyo bakit? Kasi magkakaroon ng anti-aging at saka magdidelay ho ang ating aging sa ating skin. So good news nga yan, good news nga yan. So ginanito ko pagbalita mga kababayan sa mga first timer ng mga viewers dito, sa mga bagong pasok ko, ginanito po pagbalita ni Sir Ivan kasi ang hinahawakan natin na content tungkol sa politics at saka sa government. Medyo stressful yan na mga kababayan, medyo stressful yan na content. Kasi alam nyo, marami kasi mga mapanira. At saka marami mga anti-Marcos dyan, mga membro ng UOK, may mga virus ang utak, at saka mga salot ng lipunan mga kababayan, lagi pong naninira ho sa bansa natin, at saka sa pamumuno po ni PBBM, at saka kay Pangulong Duterte. Kaya ginanito kapag balita, kasi marami tayong kasama dito na mga legends, na mga senior citizen. Siyempre mahal natin yan, at saka mahal yan ni Sir Ivan. Tsaka shoutout nga pala sa lahat ng mga senior citizen na mga kasama dyan. How are you? So bago tayo mag-umpisa mga kababayan, gusto ko muna kumustahin ang ating mga kababayan, ang mga kapwa ko, ang mga OFW all over the world. Magandang umaga kung umaga man dyan, magandang hapon, magandang gabi, depende ho yan sa time zone ng inyong lugar. Tsaka I'm hoping na sana nasa maayos tayo na kalagayan. At saka don't forget, hingiin natin kay Lord Jesus Christ mga kababayan na ang ating kaligtasan at saka ang ating magkakaroon tayo ng good health. Kasi napaka-importante ang good health mga kababayan kasi nagtatrabaho tayo araw-araw. So kailangan natin ng good health para hindi tayo magkakasakit. And of course, huwag kalimutan rin mga kababayan na magpasalamat tayo kay Diyos Ama sa ating mga blessings na na-receive araw-araw at saka sa mga blessings na hindi natin nakikita. So magpasalamat tayo mga kababayan na hanggang ngayon nakahinga pa tayo. Diba swerte tayo? Swerte natin yun hanggang ngayon nga nakahinga pa tayo. Si Sir Ivan good health. Maraming salamat kasi may good health tayo at saka healthy tayo. Kaya nga pinapatawa ko yung mga kababayan kasi gusto ko lang mga viewers ko dito healthy lahat. So bago tayo mag-umpisa mga kababayan, gusto ko muna i-shoutout si Maricris Hernandez. She's watching from North Carolina, USA. Hi to Ma'am Elina Solano. She's watching from UK. Shout out kay Ma'am Zeni Samonte. She is watching from Cavite. And hi to Maggie Bisas. And shout out also kay Alberto Alarcon. And hi to Ma'am Daina Sugimoto. So nga mga kababayan, kumusta nga pala ang lahat? Na-miss kayo kaagad ni Sir Ivan. So nga mga kababayan, di ba, unang-una sa lahat gusto ko muna i-congratulate si BP Inday Sara. She's now an official mga kababayan, our 15th Vice President of the Republic of the Philippines. Congratulations Ma'am Inday Sara. Napakaganda ho ng niya mga kababayan. Napakaganda ni Inday Sara kanina. Ang cute niya tingnan nga. Ang cute niya tingnan. At saka pag-uusapan natin mga kababayan mamaya tungkol sa inaugurasyon ni Inday Sara. At saka alam nyo, talagang gusto ko nang kuritin ito mga bias media mga kababayan. Ito mga mapanira ho na mga reporter. Hindi ko alam kung anong nasa isip nila. Siguro insecure na insecure. Alam nyo ba mga kababayan na
Sinabotahe ho ang ang inaugurasyon ni Inday Sara. Siyempre nagpunta doon si PRD. Siyempre present ho si PRD, mga kababayan, nandito po sa balita. Sabi ito, PRD present sa inaugurasyon ni BP Inday Sara Duterte. At saka nagpunta rin doon si PBBM, nandun rin si Pastor Kibuloy, si Andrew E, mga kababayan, nagpunta rin doon. At saka mamaya pag-usapan natin, mga kababayan, kung bakit po sinabotahe. Marami kasing insecure, mga kababayan. At saka natawa nga ako Natawa, merong isang part doon sa event na mga kababayan, sa inaugurasyon ho ni Inday Sara. Ang cute niya tingnan. Doon sa speech niya. Mamaya papakita ko sa inyo mamaya, mga kababayan. So ngayon, dahil nga, siyempre alam na ho ng mga viewers ko dito kung anong style ni Sir Ivan magbalita. Galing ho sa mga mild na mga balita, medyo katatawanan, hanggang papunta tayo sa mga exciting part. Andun ho, medyo stressful sa dulo. Medyo stressful. So ngayon, pag-umpisa tayo dito. Di ba napag-usapan natin si Juan Aponce Enrile, mga kababayan, si Enrile, di ba nagbigay ho siya ng warning kay PBBM tungkol sa merong paparating ho mga plano na ipapahiya si PBBM, mga kababayan, at saka may mga masamang plano, mga kababayan, yung sinabi niya na nagpaplano na yung sa may Amerika, at saka andyan rin sa Pilipinas, yung mga virus ng mga nalipunan, mga kababayan. Di ba sinabi niya ho yan sa balita? So ngayon, 'di ba, maraming nasaktan doon, maraming nag-react, mga kababayan. Isa na ho dito, isang laos na artista. Alam ko na siguro nakita niyo to ang iba, pero ito, mga kababayan, si Agot Isidro ho, nag-react. Nag-react ho siya sa mga pasabog ho ni Enrile tungkol sa yung balak kontra kay PBBM. At saka mga kababayan, sabi ni Agot Isidro, sabi niya, parisbak kayo sa 31 million. Magparisbak na, mga kababayan. Sino i-resback natin? Resbackan natin si Agot Isidro? Abay, uumpisahan na si Sir Ivan ngayon. Siyempre, itong si Agot Isidro, mga kababayan, hindi nyo napansin, parang lahat na tinitira na niya ngayon. Siyempre, laos na nga. Lumalaos na ngayon Hindi na, wala nang kasikatan. Nawala na yung kasikatan. Noon, idol ko to Maganda yung mga kanta niya. Kinakanta ko lahat ng mga kanta niya. Ngayon, ewan ko ano nangyari. Parang nagkaroon yata ng virus yung utak. Parang yatang nauto sa mga dilawan. Ngayon, puro lang paninira. Una-una, di ba, siniraan niya, mga kababayan. Parang kinukutsa niya si Senator Amy Marcos. Dahil nga nagsuot ng pink color na Filipiniana si Senator Amy, abay sinabihan niya di ba nagsabi siya na akala niya yung mga nagsusuot lang daw ng mga pink color ay mababango. Pero exceptional daw. Kasi 'di ba nagsuot si Senator Amy Marcos, parang pinapalabas niya na mabaho ang mga Marcos, mga kababayan. So ngayon, nag-inga na naman dito kay Enrile. Abay, itong si Agot, mga kababayan, wala na magawa to. Katulad na ito ng mga Rappler, puro mapanira. So, Rappler, meron akong nakita sa inyo kanina. Abay, tingin ko, parang insecure kayo. So nga, mga kababayan, abay, forward naman tayo. So mamaya natin balikan lang natin yung inaugurasyon ho ni Inday Sara. Kasi maraming ganap, mga kababayan, maraming ganap ho. So ngayon, abay, dito na naman tayo sa naalala nyo, pinag-usapan natin yung European ho. Yung European Commission. Itong European, mga kababayan, nag-iingay pa rin hanggang ngayon. Meron silang ang nagbalita, yung Rappler. Siyempre, mga paninira sa mga Marcos, mga kababayan, at saka sa Duterte. Napaka number 1 ang Rappler magbalita. Napakabilis po. Sabi ng European Union officials are counting on the incoming administration of Ferdinand Marcos Jr. to address concerns on human rights, rule of law, and blows to democracy left by the Duterte administration. Kasi papaalis na, 'di ba, si PRD, mga kababayan. So siyempre ang titirahin na naman ngayon na mga anti-Marcos siyempre si PBBM, mga kababayan. Gusto daw ng mga EU officials to urge Marcos to address drug war abuse to Dilima. Abay, gusto nilang mga kababayan, parang gusto nilang
ano daw, ano na, si Dilima, parang ano tawag dito mga kababayan, parang ano na sa kulungan, parang gusto lang papalabasin na sa kulungan. Umapil lang nga itong sa umapil lang nga itong human rights lawyer. Abay, human rights! Ay, si HR! Na-miss kita! Buti na lang, naalala ko ngayon itong si HR mga kababayan, kumusta na kaya? Hindi, babantayan ko tong si HR Kasi siyempre, isisigaw lagi to ni Sir Ivan. Di ba sinasabi ko dito mga kababayan, isisigaw ko lagi itong tungkol sa si HR. Wala tong wala sa hulot ko minsan tong si HR May malaki pa naman ng budget. Iwan ko kung anong gagawin na dyan sa budget. Napakalaki ho ng budget nila mga kababayan. Sabi na dito sa balita, lagman kay PBBM, Dilima, palayain na. See? Gusto na daw palayain mga kababayan. Kilala nyo si Lagman mga kababayan? Dito sa balita, umapila si human rights lawyer at Albay Representative Edsel Lagman kay incoming President Bongbong Marcos na palayain si Senator Leila Dilima. Giit ni Lagman na malinaw naman sa umpisa pa lamang nagawa-gawa ang mga bintang na sangkot sa illegal drug case ni Dilima. Abay, naniwala pa lang si HR mga kababayan. Naunguna ng si HR ngayon mga kababayan na gusto na palayain si Dilima. Abay, kung palayain si Dilima parang delikado Ano kayang plano nila mga kababayan? Ito si HR, wag niyong pangunahan yung DOJ. Hindi dapat si BBM yung pagsabihan nun yan. Dapat yung korte yung Supreme Court. Sila dapat ang i-urge nyo. Hindi si PBBM. Bakit? Ano bang kinalaman ni PBBM dyan? Sa panahon pa naman yan ni PRD. Bakit nyo tinitira ngayon si PBBM? Ito talaga si HR. Ito yung dapat na tutukan nyo Ito, bibigyan ko kayo ng itong kaso Ito dapat tutukan nyo. Huwag yung si Dilima. Ito yung lumabas na balita mga kababayan na ang bandidong namugot ng 2 Kanadyan. Isa pa sa ASG. Abay, sumurrender na mga kababayan sa Sulo. Ito namugot nga, yon ng mga membro ng mga Oktoy. Ito mga membro nga ng mga kababayan, mga NPA yung namugot ng Canadian citizen. Ito ang dapat itutukan ng CHR. Hindi yan si Dilima. Itong CHR kayo dapat sa inyo lagi niyo pagsabihan At saka mas napapansin na namin parang meron kayong pinapaboran na. Anong meron? CHR, huwag kayong magpahalata dyan. Medyo halata na At saka, dapat yung tutukan yung mga katulad nga inyong naalala nyo ng mga kababayan itong yung security guard. Yung yung binunggo nga ng sub-4. Yung nabalita ngayon na nag-viral nga isang sekretary mga kababayan, binunggo pa at saka talagang sinagasaan pa, intentional mga kababayan. At saka nag-viral yan nga ron, 'di ba? Parang it's so sad talaga. It's so sad na ganun ang justice system natin sa Pilipinas mga kababayan. Parang siyempre ang nag-iisip na ngayon ang mga Pilipino na parang yung justice natin para talaga sa mga may kaya para sa mga rich, 'di ba? Pag mahirap yung merong magkakasala, abay makukulong ka agad. Pag may pera ang magka-problema, abay merong mga protocol parang meron silang batas na sinusunod hindi ka agad na makulong. Abay meron pang mga proseso daw, legal process. Kawawa naman. Bakit nga pala napasok ito mga kababayan? Medyo nasaktan lang kasi Sir Ivan mga kababayan sa justice system natin. Sana baguhin na yan. Nanawagan ako kay Attorney Remulla. Siya kasing incoming na DOJ mga kababayan. At saka kay PBBM at saka kay Inday Sara na sana baguhin na natin ang justice system natin sa Pilipinas. Wala namang problema ang nagpapatupad mga kababayan. Wala hong problema diyan sa pulis. Ang problema talaga ang batas talaga mga kababayan Dito nga sa nangyari sa security guard, parang tinuruan natin yung may mga utak yung mga utak virus diyan na ganito ang gagawin nyo pag magkasala kayo. Dapat sa inyo sumibat para hindi kaagad magkano ng warrant.
Di ba yung ganun mga kababayan, no? Abay, si HR, dapat yan ang tutukan nyo ho, wag si Dilima. Marami yung dapat tutukan, yung mga importante. Hindi naman importante si Dilima eh. Hayaan nyo lang muna sa dyan na makasama niya yung mga ka-berks niya dyan sa loob. So nga mga kababayan, bago ho tayo magpatuloy, gusto ko muna ho i-shout out si Marka XX. She's watching from Saudi Arabia. And hi to Giovanni Montenegro. Shout out kay Maricres Hernandez. And hi to Twin Dagger TD. And shout out kay Luri Chen. And hi to Ganda Philippines. She's watching from Irozin, Sorsogon. So kayo na mga kababayan, dito na. Mga medyo exciting part na tayo eh. So ngayon nga, dito muna tayo sa nakakatawa itong si Tatay Digong mga kababayan. Yung time na ho na mag-sign na ho si Inday Sara mga kababayan. Yung mag-time ng Inday Sara, parang nakatingin si Tatay Digong, talagang very supportive. At saka naniniguro lang ho si Tatay Digong mga kababayan, baka magkamali ho ng signature si Inday Sara. Alam niyo ba na nag-viral ho itong picture na to mga kababayan? Abay, andyan na ho na nakapalibot na ho. Nakita agad na Sir Ivan, nag-viral, maraming reactions, saka natawa kami. Abay, si Tatay Digong nakaka-touch eh. Talagang very supportive ho sa anak niya. Siyempre tinignan lang niya na baka magkamali eh. Katulad na baka magiging instead of organization, magiging association. Parang merong pinaparinggan si Sir Ivan ah. Sino kaya yon? Sino kaya yon? Mamaya pag-usapan natin siya. Kasi merong gagawin na hindi kaya-aya mga kababayan. Mamaya, pag-usapan natin si Lenny mamaya. Kaya nga mga kababayan, talagang nag-viral ho yan na picture mga kababayan. Nakakatawa kasi. So ngayon, dahil nga meron ho akong ipapakita sa inyo mga kababayan na sinabi ko kanina na merong cute ho, merong na mga cute na part nga na sa speech ni Inday Sara na talagang natuwa kami at saka natawa kami. Maganda kasi tingnan at saka ang ganda ni Inday Sara mga kababayan. Let's watch this. Ako po si Inday Sara, a proud Davaoeña. Very proud. A proud Mindanaon. Hindi ako ang pinakamagaling o pinakamatalinong tao sa Pilipinas at sa mundo. Ngunit walang makakatalo sa tibay ng puso ko bilang isang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Salamat. Ang cute nga ni Inday Sara mga kababayan. Sorry nga pala kay Vice President Inday Sara. Abay, ang cute na dun, ang ganda niya dun eh. Yun ang part mga kababayan. Yung clip na ho yan, abay nag-viral ngayon yan eh. At saka binabalik-balik kong pinanood yan. Ang cute talaga ni Inday Sara dyan eh. At saka congratulations nga pala kay Inday Sara. Gusto kong ibalik-balik to. Proud tayo eh. Inday Sara yan eh. Siyempre, proud DDS rin si Sir Ivan mga kababayan. DDS rin kasi ako noon. Ngayon, nagiging BBM supporters na. At saka Duterte supporter. So ngayon mga kababayan, ito na. Ito yung sinasabi ko na sinabatahi po ng isang biased media ang inaugurasyon ni Inday Sara. Di ba mga kababayan, nagpunta ho si PBBM doon. Nagpunta po, siyempre nakita sila ni PRD, ni Tatay Diggs, nakita sila doon. So sa picture nito mga kababayan, abay binigyan ho ng inintriga ho ng Rappler. Abay ito na Rappler, akala mo hindi kita binabantayan ha? Particularly, itong si Lian Buwan. Itong si Lian Buwan talaga napaka-insecure. Alam niyo mga kababayan, ibinalik niya ho yung babalik natin yung kasagsagan ho ng rally, ng campaign rally. Yung tumatakbo ba si BBM mga kababayan? 'Di ba sinabi ho ni Tatay Diggs na si PBBM, he is a weak leader. 'Di ba sinabi niya doon mga kababayan? Ngayon ibinalik ho ni Lian Buwan. At saka ibinalita pa ho dito. Sabi niya, "Look,
Senator Amy Marcos said during campaign that they were heartbroken when President Rodrigo Duterte called Bongbong Marcos a weak leader. Abay, tinawag nyo lang na Bongbong Marcos, wala man lang Pangulo, wala man na President-elect, Bongbong Marcos lang talaga. Abay, wala kayo, hindi kayo rumirespeto, ha? Kayo Rappler, ikaw Lian Buwan, bakit you have wala kang respect? Konting respect naman, konti lang. Kahit anti-Marcos kayo, siyempre dapat konting respect naman. Pangulo yan presidente yan Hindi, tingnan niyo mga kababayan, wala nga lang buti nga lang hindi nilagyan ng the son of late dictator. Kukurtin ko na sana. Kung lagyan yan, siyempre kung tatawagin niya tatawagin nilang sa the son of late dictator, siyempre resbakan ko rin ng convicted Maria Ressa. Yung Rappler, siyempre convicted yun Abay, parang sinabotahe mga kababayan. Sabi niya, here they are today for Sara's inauguration. Nagsama daw sila mga kababayan. Dahil nga, di ba, nangyayari noon na parang tinawag ni Tatay Diggs na weak leader si Marcos, even though na tinawag niya, pero ngayon, nagsama silang dalawa mga kababayan. Dahil sa picture na ito, abay, inintriga ng mga bias media ngayon. At saka, hindi lang itong Rappler ang nagbalita dito. Meron pang isa, mga bias nga sila mga kababayan. Talagang bibigyan nila ng nila ng mga masamang meaning. Kaya nga kung tayo magbalita dito, abay kaagad-agad i-fact check tayo mga kababayan. Lagyan missing context. Lagyan kaagad ng false information. Hindi to totoo. Pag sila magbabalita mga kababayan, parang okay lang sa kanila. Kaya nga kina-counter attack ko lagi sila Dapat i-counter attack natin lagi sila mga kababayan. Hindi na dapat natin to palampasin tong ganito. Pangito na pagbabalita. Di ba sabi nila mga journalist, mga professional sila? Parang sa pagbabalita ng mga kababayan, parang hindi ko nakikita na professional sila. Di ba sinabi yun ng bago nilang vlogger? Abay, ito daw mga journalist, may mga training, may mga internship, at saka mga edukada. Abay, anong ibig niyo sabihin? Kami mga vlogger, hindi kami mga educated rin? Huwag kayo ganun, ha? Parang kayo, Parang parang lagi nyo kaming inaapakan, ha. Lagi lang sinasabi mga kababayan na kami mga vlogger daw, mga cheap daw kami. Sige, ibalik-balik ko to kasi lagi nila sinasabi ibinagbalik-balik ko to na ang mga vlogger daw, mga cheap daw. Mga cheap pala kami, okay lang, no problem. As long as ang sinusuportahan namin, proud kami. Siyempre, proud kami kay PBBM at saka naniniwala kami na si PBBM, pamumuno ng mga Marcos at saka ng Duterte mga kababayan, sila po ang pag-asa ng Pilipinas. We have faith and trust na sila rin ang makapag-unlad ng Pilipinas mga kababayan. Siyempre, nag-uumpisa yan kay PRD. So ngayon, we are very lucky mga kababayan dahil ang upo ngayon si BBM na at saka si Inday Sara Marcos at saka Duterte. Abay, siyempre, si Sir Ivan, excited po. So ngayon mga kababayan, dahil nga inaugurasyon ni Inday Sara, di ba, hindi sumipot si Leni Robredo. Madam Leni, bakit hindi ka sumipot sa inaugurasyon ni Inday Sara? Napaka-importante yan na araw. Bakit hindi ka sumipot? Meron kang palusot, sabi lang may conflict daw yung schedule niya mga kababayan. Conflict daw? Anong klaseng conflict yun? Alam ko, bakit hindi ka pumunta doon? Nagpunta doon si PBBM ando si PBBM siguro ayaw mo siyang makita kasi hindi mo pa rin ma-accept hanggang ngayon na tinalo ka ni PBBM sa election. Nahalata tuloy yung yung mga parang meron talaga mga pandaraya noon meron na talaga so ngayon napatunayan na ngayong election na ito na merong mga irregularities ang nangyayari sa eleksyon ng 2016. Klarong-klaro na dito. So ngayon mga kababayan, klarong-klaro na So kaya nga hindi nagpunta doon si Leni Robredo mga kababayan. Kasi ayaw niya makita si BBM. Yan naman ang klaro diyan Yan ang pinakaklaro na rason kaya hindi siya napunta doon. So ngayon,
Abay, merong pasabog ho ang mga dilawan mga kababayan. Merong pasabog ho. Bago tayo magpatuloy, siyempre gusto ko muna i-shoutout ho si Anselmo Maghupo. Yan, shoutout rin kay Johnny Luengo. Hi to Lino Sopsop. And shoutout kay Michelle Blanco. Hi to Ma'am Susan, the beautician. She's watching from UAE. So ngayon mga kababayan, ito na. Dahil naniniwala ho ang mga dilawan na natalo sila dahil meron ng irregularidad sa nangyayari sa halalan. At saka marami ho mga fake news mga kababayan. Parang kami daw mga vlogger, abay parang nagiging weapon daw ni BBM. Naging weapon ba kami mga kababayan? Hey! Abay, siyempre, meron din kami part na nagawa para maipanalo ho namin si BBM at saka si Inday Sara. Ang term ng mga kababayan, ang tawag na term ho ng mga dilawan ay weapon daw. Nagiging weapon daw yung mga vlogger. Siyempre, ang ginagawa lang naman namin dito mga vlogger ay nilalahat namin ang mga totoong balita. At saka lagi namin kayong kina-counter attack. Siyempre, mahilig kayo manira Siyempre, i-counter attack rin namin kayo, ibabaliktad namin sa inyo yung mga paninira ninyo, tsaka pangungutya ninyo. Yun lang naman ang ginagawa namin dito. It doesn't mean na mga fake news. So yan, kayo ang laging umuuna dyan. Kayo lang laging naunguna sa mga sa mga fake news. So ngayon mga kababayan, dahil nga itong lawyer ni Lini Robredo mga kababayan, merong pasabog, ito na. Legal action. Ikakasa ng kampo ni Robredo versus fake news peddlers sa social media. Sino kaya mga fake news peddlers mga kababayan na ibig niyang sabihin? Abay maraming lista pero hindi naman kasama si Sir Ivan. Good news. We are lucky. We are very lucky kasi hindi kasama si Sir Ivan Wala sa listahan nila. Siyempre hindi naman ako nagpapalaganap ng fake news dito. Meron nga akong basihan ito ang nagbalita dito yung Abante. Itong Abante mga kababayan, meron akong sasabihin sa inyo. Pero sa next na video natin, merong ginawa itong kabulastugan. Kaya sabi ko nga mga kababayan, naalala niyo yung listahan ng less trusted na ginawa ng Reuters na ipinalabas ng Manila Bulletin. Di ba nakita doon ang Abante? Parang next sila sa Rappler. Kaya sabi ko, Abante? Alam na alam ko yung balita na mga kababayan. Alam ko kasi lagi ko silang binabasa lagi. Mamaya sa next video na natin pag-usapan. Ito ho ang pasabog ho na mga dilawan ngayon. Sabi niya, ibalik ko lang. Legal action, ikakasa ng kampo ni Robredo versus fake news, peddlers ng social media. Sabi nila, pinag-uusapan kasama ng ilang grupo ng mga abogado ang pagsasampa ng kaso laban doon sa mga tao na pinipilit na ipagpatuloy ito at posible ding laban doon sa mga mismong plataporma na nagho-host ng mga ganitong klaseng materyales gayang mga social media platforms na meron tayo sa kasalukuyan. So para din ito, sabi nila, para din daw ito sa kapakanan at kabutihan ng ating buong bansa at ng ating buong lipunan. Bla bla bla, maraming sinabi. Matatandaang kinupirma ni Robredo at kanyang team na sinisilip nila ang umano'y irregularidad na naiulat sa natapos na halalan 2022. Kaya nga hanggang ngayon mga kababayan, hindi pa rin nila matanggap, lalong-lalo na si Robredo mga kababayan, kaya nga hindi siya nag-concede kasi hindi nila natanggap na natalo sila sa halalan mga kababayan. Kasi naniniwala pa rin sila hanggang ngayon na mayroon talagang nangyari na nadayaan daw. Kasi mabilis na tapos ang halalan mga kababayan. Ganun pala yan. Gusto pala nila na mga kababayan, na medyo mabagal na halalan. Delikado pag mabagal mga kababayan, maraming mga liko-liko yan Maraming yung mga data niyan, maraming pupuntahan niya ng mga kalye. Baka may iba pa. At saka mga kababayan, yun daw mga vloggers, ulitin ko, mga fake news peddlers daw kami. Kasi daw napapalaganap daw kami ng fake news, kaya daw nanalo ang Marcos. Abay, hindi totoo yan.
Talagang gising na ho ang mga mamamayang Pilipino. Lalong-lalo na ang 31 million na mga Pilipino. Gising na ho. At saka alam na namin kung ano mga ginagawa ninyo at ano ang katotohanan sa nangyari noon. Kaya lang, kinukorek lang ho namin. Hindi ho kami nagpapalaganap ng fake news, kinukorek ho namin ang history. Yun po ang totoo. So ngayon mga kababayan, siyempre i-shoutout ko rin si Rodolfo Tuazon. Hi to Rosemary Ferrer. And shoutout rin kay Tugs. So ngayon mga kababayan, kung nakaabot ka ho dito sa portion nito, sana po nakapag-like na tayo. Nag-like at saka nagsubscribe sa hindi pa ho nakapag-subscribe. Very easy naman yan mga kababayan. It takes only 1 second to press the like at saka subscribe button. Kung mag-like kayo mga kababayan, napakalaking tulong ho yan sa channel natin. Kasi pag maraming like ho ang video mga kababayan, i-recommend ho yan ni YouTube sa iba't ibang mga YouTube account. Kaya medyo para tulungan nyo para makilala pa si Sir Ivan mga kababayan. At saka kukuritin natin to mga anti-Marcos, yung mga mapanira ho mga kababayan, lalong-lalo na ito mga bias media. Kaya tulungan natin si Sir Ivan mga kababayan. At saka mag-subscribe na rin sa hindi pa nakapag-subscribe para dadami pa tayo dito. At saka masaya kasi pag marami. So ngayon mga kababayan, huwag kalimutan po na mag-pray lagi kay Lord Jesus Christ para sa ating kaligtasan at saka sa ating good health. Huwag niyong kalimutan mga kababayan, araw-araw yan. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama.